ko lang kung ako lang yung nakaka-feel ng ganun. Pero pag nasa Baguio ka, parang nakaka-relax talaga siya. Hotel. Ito yung garden view. Uy. Jeepney kami nag-joke. Masarap talaga. So, this is our hotel, Giraffe Boutique Hotel. Hi guys, and welcome back to another travel vlog. So, for today, nakita niyo naman sa thumbnail, di ba? Pupunta tayo, local trip naman tayo guys. Kasi syempre, di ba, kailangan explore din natin ang ating lugar dito sa Pilipinas. Pero alam nyo, sa totoo lang, dalawang lugar lang dito sa Pilipinas, yung paulit-ulit ko talagang binabalikan na bakasyonan. Yan, ang una is Boracay, kasi iba talaga yung beach ng Boracay. Talagang nakaka-relax, yung vibes niya na parang sobrang chill lang. And second is Baguio. Siguro kasi growing up, dito kami lagi nagsa-summer vacation. Kaya parang meron siyang sentimental value sa akin. Kaya kahit ngayon na may pamilya na ako, gusto ko pa rin lagi talaga na pumupunta at umaakyat dito sa Baguio. So today is Feb 14. O diba? Happy Valentine's Day! Tapos long weekend kasi. Feb 17 is holiday, which is Chinese New Year. So parang biglaan lang, as in biglaan lang, this week lang, sabi ko parang ang sarap mag-Baguio. Tapos yung weather pa kasi sa Manila sobrang hangin. Sabi ko tara akyat tayo, pero 3 days lang kami, Feb 14 to 16, para yung 17 is pahinga kasi diba kinabukasan may pasok na ulit. So nandito kami ngayon sa may, ano nga 'tong dinadaanan natin, Mal? Ayan, so nandito kami ngayon, dumadaan kami sa Marcos Highway. And dito kasi yung parang inano ni Waze, may isa na Canon. Ngayon, kung gusto nyong makita yung Lion's Head, sa Canon Road kayo dadaan. Kung gusto nyo mag-picture-picture doon. Anyway, update ko na lang kayo pag nakarating na tayo sa Camp John Hay. Don't trigger me the first gun, gold pistol. Finally arrived here at Camp John Hay. And nandito kami sa Mile High na area, malapit sa Damanor. Alam nyo guys, dati, sobrang ganda dito. Sobrang saya. Ang tawag dito, commissary. Yun pala, commissary yung tawag dito. Pero ngayon, nagbukas na naman yung Nike nila. Ayun, dati super nice dito eh. As in, puno ng mga kainan, tsaka mga restaurant. Masarap tambayan pagka galing ka dito sa Manor. Dito masarap magtambay, mag-ikot. Punong-puno lagi yung mga parking dito. Ngayon wala na. So yan, kung naaalala nyo, itong commissary na to, ngayon ganyan na itsura niya. Puro abandoned na yung mga restaurants. Wala na. Tapos, dito kayo magpa-park kung gusto nyo pumunta ng Manor. Ayan. Dito lang yung Manor, nakikita nyo ba yun? Ayan, dyan lang ka tayo maglalakad. May magandang playground dito eh, para sa kids. So, dito muna tayo tatambay at mag-iikot sa garden nila kasi maganda garden dito. Grabe dito, lagi sila may pa-activity pag may event. So, ngayon Valentine's. Ayan, kaya kita nyo, may pa-stage dyan. Tapos may mga upuan pa na ganyan. Tapos, ayan, may mga booth na pwede bumili ng food. May carousel pa doon, oh, nakikita nyo doon sa dulo. Tapos ito, may train. Tapos ito, mga activities. So may mga palaruan ito, archery. Marami sila laging ganitong pa-activities pagka may event. Pagka Christmas lalo, mas maganda. Tapos ganito yung itsura ng kanilang hotel. Ayan, ito yung garden view. Mga ganito silang games na pwedeng ma-enjoy ng bata. Grabe naman to, 250 per child. Rate na pang hotel talaga yun. 250 per child, tapos 6 persons ang pwede, 10 minutes. Maglalaro lang sila sa loob na ganyan. Yan. And then, nalipat na dito yung playground. Hindi kasi dati dito yung playground din, nandun sa kabila, malapit sa Forest Lodge. Dito na nila nilagay. Tapos pagka Holy Week, meron din ditong Stations of the Cross. Dati dito kami nag-Stations of the Cross. Ayan. Tapos may mga cart din, yan, pwede kayong maglaro, ganyan. Maraming activity dito, mag-enjoy yung kids nyo. O, ayan, magsaslide. Ooh! So basically, pag pumupunta kami ng Baguio, ito lang talaga yung mga ginagawa namin. Punta kami ng Manor, mag-chill kami dito sa garden, tapos maglalaro yung anak ko sa playground, magme-merienda kami dun sa restaurant ng Manor. Masarap kasi yung burger nila dito. Lagi namin pinabalikan yung burger dito. Though hindi ko alam kung dito kami kakain ngayon kasi parang gusto namin mag-explore ng ibang kainan kasi sobrang daming bagong kainan dito sa Baguio. Pero let's see. So ngayon, yan, dito lang, tatambay lang kami, maglalaro lang yung anak ko dito sa playground. Tapos ito, may pa-buffet pa sila. Ayan, dito yung buffet area nila. Then ito yung whole view ng garden. Ayan.
We are going here sa parang ano ba to? Forest area. Wala lang, lakad-lakad lang kami. Ayan, may mga nagpi-picnic din dito guys. Uso dito picnic. Actually, pagka kami sama-sama ng family ko, dito kami kumakain pagkarating namin. Parang nagpi-picnic kami. Kasi di ba parang dito lang sa Baguio and sa Tagaytay yung parang presko kasi mag-picnic. Tapos ang daming puno tsaka grass. Yung mga pine tree, ganyan. Ganda. Kaya, dito kami nagpi-picnic. Pagod na ako. Ayun o. Dala kayo ng mga mat, ganyan. Tapos, ayan, may mga tables din. For rent yan. 500 pesos na ito. Hindi ako nagkakamali. Pagod na kami. Ang temperature pala guys is parang nasa 20 plus siguro to. Mainit eh. Presko lang yung hangin pero hindi siya super lamig. Pero okay na din. Masarap pa rin. Alam mo, iba talaga yung vibes ng Baguio, no? Hindi ko alam kung ako lang yung nakaka-feel ng ganun. Pero pag nasa Baguio ka, parang nakaka-relax talaga siya. Parang ang sarap. Parang siya yung closest place na parang mafe-feel mo na nasa hindi ka Pilipinas. Kasi parang ang sarap lang nung vibes niya. So, we are going down. We are walking. So, dito yung Manor sa right side. Tapos punta kami dun sa hotel na isa, Lemonade, yung Lemonade na hotel nandito sa side na to. May mga kainan din dun. So tingin tayo ng makakainan. Yung entrance pala ng Camp Jane, dito agad sa right. Ito yung parang call center, BPO na office. Maraming kainan dito. Pati dito. So pag gusto nyo rin ng kainan, pwede kayong pumunta dyan. And then meron na rin dito nung, diba sa Boracay may ube mama, coco mama, mango mama. Meron dito sa Baguio, berry mama. Nanggaling kaming Manor. Tapos naglakad kami papuntang Lemonade, naglakad kami papunta dun sa may entrance. Ngayon naglalakad ulit kami pabalik. Mag-horseback riding kami, tapos dun na lang kami nga sa Manor Hotel kakain. Then ito yung park na nadaanan natin kanina, nakita nyo, ayan o, may mga booth. Siguro for Valentine's, tsaka parang may pa-TV pa sila o may show. Ayan o, kita nyo yung screen, ayan o. Ayan, wala pa yung ibang booth. Feeling ko mamayang gabi, baka mas panggabi to para masarap. Sunflower Fair. Ayan pala, ayan o. Ayan o, ang dami pang mga booth na bakante. So ayan, ganito pa lang nagaganap dito pagka Valentine's. So ayun yung Lemonade Hotel. Tuturo ko sa inyo, sa tabi niyan may kabayuhan. So kung maraming tao sa right part, pwede kayo dito. Mas maganda, mas maluwang. Okay, so ito yung Lemonade Hotel. Tapos dyan yung Shakey's na maraming kumakain. Pag nag-turn right kayo dito, may horseback riding dito. Ayun o, mas maluwang dito guys. Instead na mag-right park kayo, dito na lang kayo. Hindi super crowded. Mas chill lang yung Tsaka malaki din naman yung iikutan. Tignan natin pag nandun na tayo. Napunta ako dito. Amoy tae. Amoy tae. Siyempre horse eh. Bago mag-horseback riding, nakita namin tong sweet corn. Sikat na sikat to sa Baguio guys. Ewan ko ba kung bakit. So ayan o, yung corn. Yan. Tapos gano'n o, lalagyan ng... Yan o, lalagyan ng cheese, butter, tapos yung sabaw daw ng bulalo, sabi ni kuya. Ayan o, diba? Tapos ito, 60 pesos yung ganito, 100 to. Ayan o. Rap. Nakakang mais. So, yan yung horseback riding rates. Pagka single ride, 30 minutes 400, 1 hour 700. Pag double ride, meaning adult tsaka child yung magkasama. Pero yung child kailangan 4 years old and below lang. 450 for 30 minutes, tapos 750 for 1 hour. Kung magpapapicture lang, 50. Tapos long rides 2 plus hours available on request. So ito, meron din silang mga horse dito. Ayan o. So, ayan. Ayan, marami sila. Meron dito. Meron silang parang apakan dyan para makasakay. Go Mateo! Second time na mag-horseback riding ni Mateo dito. Nung last time nag-ride park siya, paikot siya, medyo malaki, maluwang. Pero ang dami kasing tao. Sobrang crowded, di ba? Unlike ito. Ito lang yan. Sila lang. Konti lang. Oh, ayan, mamaya tignan natin.
Tapos, ayan na si Mateo. So, ito, malaki-laki rin yung ikutan dito. Ako, I recommend actually, na dito na lang kayo mag-horseback riding kaysa sa ride park. Kasi nga dito maluwang. May mga nakapark lang na sasakyan, pero hindi pa rin naman masikip, kumbaga. Ayan o, so, dito sila papasok, dito pumasok yung anak ko, ayun na sila, nandun sa dulo ko nakatatanaw niya yung kulay green na yun. Tapos, iikot yan, pag ganun. Hanggang dun, yan, iikot dito. Tapos paikot-ikot. Oh, naka-isang ikot na. So, for 30 minutes, ganyan, ikot-ikot. Eh, ganun din naman sa ride park eh. Oh. Ayan, dyan sila pumapasok. Ito. Yan. Ito yung sinasabi ko. Yan yung pasukan. Okay, yun o. Tapos, iikot lang ulit. Then, huy! Ang makabayan to. And then, dito. May waiting area dito. Pwede kayong mag-antay. Tsaka doon din sa kinainan namin ng corn. Then, kung kampante naman kayo naiwan yung anak nyo sa mga guide, meron dyan mga kainan, shakies, ganyan. May mga tindahan dyan parang outlet/okay-okay. Pwede kayo dyan tumambay. And then, ayan lang yung Lemonade Hotel. Uy. Yay! Did you have fun? We're back here in Mile High. Actually, Commissary. So, tignan natin yung Nike. Daan tayo dito. Punta tayo dun sa dulo para mapakita ko sa inyo yung mga store. Dati, puro dito mga branded. Dati din, to Nike na to dati. Ayan nga yung label nila. Tapos may Adidas pa doon. Tapos ito dati to yung mga imported na tindahan na mga grocery. Hindi ko lang alam guys kung hanggang kailan to o pang matagal na siya. Kasi nakalagay pop-up outlet eh. Pop-up lang, ayun o. Pero parang ang dami namang stocks, di ba? Kung pop-up lang, kailan nila ulit tatanggalin to? Ayun o. Grabe. Ito nga pinakamaraming tao eh. So, ayan. Ito na, Nike. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga store. Ito, may kainan pa. Thirst quenchers. Ayan o, mga tapsilog. So, kung naghahanap kayo. Ito, souvenir shop ng kung ano-ano pang damit. And then sarado, 'di ba? Ito outlet store. Ay, may mga store pa rin pala, pero hindi na kasi siya ganun ka-lively kasi nga para talaga abandoned place na siya from afar. Ito may mga mabibili rin kayong ilang pasalubong. Ito dati naalala ko dito kami nagbe-breakfast ng mga maliliit pa kami. Pati dito merienda naman pizza. Ayan o, Mile High Diner. Wala, puro sarado na talaga. Ayun, hanggang dulo. Kahit yun, ata yung dati, Jerry's Grill, sarado na rin yun nandun, no? Wala na. Tapos dito yung The Forest Lodge. Dito yung daan kung pupunta kayo. Sa likod siya ng Manor. Tapos ito yung bahay ni Joel Cruz, yung may-ari ng aficionado. Yan, o yan, kung gusto nyo malaman. So now, balik na tayo sa Nike. Pero hindi ko na kayo maisasama kasi bawal mag-video sa loob. So, dito naman kami ngayon sa bagong restaurant dito. Nakita ko lang, nag-search lang ako ng mga restaurants na must try. Bagong restaurant daw to, Hey Diner. So, tignan natin. Hindi ko alam kung hype. Parang hindi ko naman masyado nakita. Pero try lang natin. Nandito lang siya sa loob ng John Hay. So, for our day 1, John Hay muna talaga yung puntahan namin para bukas. Hindi na kami babalik. Ayan. So, ito siya. Tapos may katabi siyang Starbucks. Dati Starbucks lang yun nandito eh. Maganda raw kasi yung view niyan. Ngayon, meron namang katabing bagong restaurant, Hey Diner. I think dadami na yung mga restaurants dito. May ginagawa ngang hotel eh. Ito sa tabi. Feeling ko maganda rin to kasi bago eh, di ba? So medyo hindi nakakatakot. Ako lang ba yung nakaka-feel nun? Yung medyo nakakatakot yung feels ng bago. Ayan. Let's go inside. So ito yung loob. This is what the inside looks like. Tignan natin. Ayan. May mga pastry din sila. Ayan o. Okay. Dito, mainit. Feeling ko pag gabi okay dito. Dito sa labas. Meron silang upuan din dito. Maganda yung view, maganda mag-picture. Kaso medyo mainit pa eh. So, siguro pag gabi okay dito. Ayan. May outside seating din sila. Nandito sa area na to. Wait. Ayan. So dito, meron namang outside. Ayan. Meron din kung gusto nyong
al fresco. Ayan. Hanggang dun sa baba. Ayan. 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 Okay, so ito yung menu nila guys. I-screenshot nyo na lang, post nyo na lang. Bibilisan ko lang para makita nyo agad. And meron kasing tugtog sa background. So ito yung menu nila, mga pang breakfast, and then mga waffles, desserts. Tapos ito yung mga burgers. Ito parang masarap. Tsaka nakalagay naman kung must try. And then may pasta, may soup, and then may mga snacks. And then that's it. And then may drinks. Meron silang coffee, merong hot and cold beverages, and then may wines and cocktails. Okay guys, initial review lang to ha. So this is based naman from experience and sinasabi ko lang sa inyo. So we've been sitting for around mga 20 minutes siguro. Nakailang tawag kami ng server to order and sobrang tagal. Tapos yung nag-order na kami, so maraming hindi available, and then yung serving time ng food is 30 to 45 minutes. And then you can see from them na medyo parang natataranta sila and hindi pa nila alam. Tapos parang sabi namin, medyo matagal yung 30 to 45 minutes. Sabi niya, medyo madami daw kasing tao. And to tell you honestly, ito yung seating ha, dito sa loob. So ito yung sa loob, maraming vacant na seats, hindi puno yung restaurant talaga. Parang 3 tables lang yung nandito sa loob na may nakaupo. Yung nandito sa harap namin, kami, tapos yung nandito sa tabi namin. And then yung labas, marami pa ring vacant. As in, hindi siya puno. Maluwang yung restaurant. Nakita nyo naman kanina, di ba, nung tinur ko kayo. So, medyo open lang. Yun, parang medyo ano na agad sa service. Pero tingnan natin sa food, antayin natin. Tsaka baka bago pa lang naman. I'm just sharing with you yung actual experience. So siguro tip na lang na huwag kayong pupunta dito kung talagang gutom na gutom kayo, or parang gusto nyo yung parang pang lunch siya or dinner na baka parang yung tiyan nyo is naghahanap na ng makakain agad-agad. Baka dapat lamnan nyo muna yung tiyan nyo bago kayo pumunta dito. So our orders are finally here. Beef nachos, tapos chicken and waffle, and then yung must try na burger. In fairness, mukha namang masarap. So let's see. Harap. Try naman natin yung burger. Ito. Ito. Hop. Ito ba ba? Ketchup, mustard, and Tabasco. Sige. How about mayonnaise? Ay, sige, may. Ano, gusto mo ba? Miss? Additional pa ng isang hamburger. Isang Isa hamburger. pa. Thank you. Oh, legit, hindi kami nag-joke. Masarap talaga. Ang sarap nung patty nila, guys. As in, parang well-cooked, well-seasoned. Chicken and waffle, try din natin para alam natin kung masarap. Huh? Oh? Oh? Apa? Masarap yung gravy nila, no? Yung gravy yung masarap. Anyway, tapusin muna namin yung pagkain namin and update ko kayo saan kami after. Okay guys, so tapos na kaming kumain dito sa Hey Diner and I recommend na itry nyo. Okay, so as of Feb 2026 ha, masarap yung food. Syempre alam nyo naman may mga factors yan, yung yung tagal ng punta nyo, baka na iba na yung quality, di ba? Pero so far, itong pagkakatry namin, sobrang sarap. Lahat ng food masarap, na yung in-order namin ha, perfectly seasoned, hindi siya maalat, hindi siya bland. Kung gusto mo lang ng additional na parang kick, may mga seasoning naman sila na binigay. Pero so far, lahat perfectly na well-seasoned. Tsaka, basta masarap, freshly cooked siya. So, yung tagal ng pag-aantay is wala. Bearable siya versus dun sa nakuha mong quality ng pagkain. Kaya, recommend. Tapos, total bill lang namin dyan sa restaurant is 2,300. Not bad kasi I was expecting na baka umabot ng 3K. Pero for 2 burgers, 1 nachos, and 1 chicken and waffle, tapos yung isang drink, okay na siya. Sulit na yung kinain namin. For the quality and taste, recommended ko yung restaurant na yan. Masarap. Burger, masarap. Sobrang sarap ng burger na. Pero parang mas, ewan ko baka hindi lang natin na-appreciate yung egg na, Yung basa. baka pag wineldan, baka pwede sa choice nila kasi pag well done yun baka mas masarap kainin, no? Oh, pwede. Or depende kung sino may gusto na well done. Everything is yummy. Everything is yummy.
time na mapanood nyo to. Anong buwan na? But, yun, masarap. Anyway, now, papunta na kami ng hotel namin. And ito na, papakita ko na sa inyo kung saan tayo magsistay for this Baguio trip na marirecommend ko rin based from the rate and the photo. So, let's see kung true to life. Tama ba yung term ko? True to life or true to its photos? True to its claim? True or false? Basta kung totoo yung mga nasa picture. So update ko kayo pag nasa hotel na kami. So this is our hotel, Giraffe Boutique Hotel. And this is what it looks like. Maliit lang siya, kaya siya boutique hotel. Ayan o. Yan ang kanyang itsura. And then meron siyang Italian restaurant which is Mangiamo. So yan. Let's see kung anong itsura ng loob. Ang feedback lang sa hotel na to na nabasa ko is wala siyang elevator, stairs lang. So, kung meron kayong kasamang senior or may PWD, yun lang yung things to consider. So, ito yung kanilang lobby. Check-in muna tayo. So, ito yung kanilang restaurant. Ayan. Dito din yung Italian restaurant. Ang ganda. Parang ang cozy lang nung vibes. Tapos, may parang mini garden doon. May nagmi-meeting kasi. So, mamaya na lang. Tapos, may alfresco dining doon. And then, yung room namin is sa first floor lang. Kaya, swerte. So, ayan. May room dito. Ayan. And then, may room din dito. Tapos, stairs lang going up. Ayan. Ayan. Ay, ang ganda, katabi namin yung parang garden. So, let's do a room tour. Wait lang kasi tinutulungan kami nila ate tsaka nila kuya. Okay, so simulan na natin. This is our door. Ayan. And then, meron sila ditong mga... Uy! Meron sila ditong mga pa-cabinet. Ayan. So, may laundry basket, may mga hanger. And then, two sides siya. This is the other one. So, ayan. May sleepers naman and then may safe din. Tapos, dito, yung sa right nyo is yung toilet. So, ito yung mirror. Malinis siya in fairness ha. Sink. Very important yan. Yan din yung tinignan ko. Malinis. May bidet. Perfect. Malinis ang... Uy! I love it. Malinis yung upuan. Kumbaga maputi. Tapos, ito yung shower area. Malinis din. Malinis oh. Yung mga sulok-sulok. Yan yung mga tinitingnan ko para masabi kong malinis eh. Pati ito, yung mga dito, yung walang naninilaw, o yan. Kung ganun din kayo ka-OC. And then, may shower head, tapos, ayan, may parang mat sa bathroom. Tapos, may mga towels, and then, yung toiletries. Pero usually, pagka local trip, nagdadala ako ng sariling toiletries namin. So, dito naman is yung ating minibar. So, may mga ganyan pang wine glass, tapos may kettle, may water, may mga tea, coffee. And then, itong drawer, wala naman siyang laman. Yung ref, tignan natin kung may laman. Wala rin. Ito na yung room, guys. Very simple lang siya, pero okay na, malinis. Okay na. Ito yung kama. This is a queen size bed. Tapos, meron silang ceiling fan. Kaso sabi, not working daw kasi siguro daw nag-overheat. Pero, ang bilis nila kasi nakapag-provide na sila agad ng electric fan namin. Usual na hotel sa Baguio, guys, is walang aircon. Alam nyo naman yan. Pero, ayan, may window naman. So, mararamdaman namin yung lamig. Ayan. And, meron din dito sa side na to. Ayan. Tapos, meron din sa side na yon. So, okay siya. And then, ang kuha lang namin sa hotel room na to for 3 days, 2 nights, 2 adults, and then free ang kid pagka 12 years old and below, kung kakasya pa kayo sa kama, is just 7,800 pesos. I mean, pwede na siya for yung itsura ng hotel. Kasi may napagstayan kami dati. Parang boutique hotel din, pero hindi ko medyo gusto yung bathroom, parang kadire, yung kama, medyo hindi maganda yung feels, pero same rate. Ito, with this rate, sobrang sulit na siya for me. Tapos, nasabi ko ba na it comes with breakfast din. It's not buffet style, it's plated. Pero okay na rin for the rate, diba? So yun, marirecommend ko tong boutique hotel na to, guys, kung medyo budget traveler din kayo at gusto nyo makatipid, pero gusto nyo rin ng maganda at malinis, maaliwalas na kwarto. So, gabi na, and then palabas kami, punta kaming SM. Tapos, ito kasi, nagagandahan ako dito kanina pa nung nakita namin. So, tinanong ko kung ano yan, kung bahay o hotel. Extension pala nitong Giraffe Boutique Hotel. Giraffe Boutique Hotel din pala yan. Okay ah. Parang mas bago to compare dito sa side na to.
parang mas maganda yung feels nitong isang to, ito. Pero maganda rin tong Giraffe Boutique ha. Pero parang mas ano lang to, bago, itong kabila.